It's Saturday time. So, ayan. Simba tayo, guys. Tayo po ngayon ay nasa lesson number 8. At katulad ko nang nabanggit kanina, ito po ay pinamagatang having faith. Yan po sa English. And our memory text sa ating pong opening prayer po ay binasa. Ang sabi po uli ay, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Tayo po yung sa Panginoon. Dakila namin Diyos, pamunahan nawa kami sa aming pag-aaral ng aming leksyon sa sandaling ito. Ang banal na Espiritu nawa ang bukas sa aming mga puso isipan at maintindihan ang mga mensahe na nais ng ipagbatid sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po muli Ama sa katuparan at kasiguraduhan ng inyong pakikisama sa amin kaya aming hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Question. Sino po dito ang walang faith? Meron po ba? Meron po ba dito sa atin na magsasabing siya po ay wala pong faith o wala pong pananampalataya? Po? Sabi nga po sa example ng ating lesson, para daw pong wifi yung faith. Hindi mo nakikita pero alam mo nandyan. Na-experience mo yung ginagawa nun sa araw-araw nating buhay. No? Pero alam niyo po, kung ako po ang tatanungin, in perspective po, yan po ay napaka-shallow lang na illustration. Napaka-shallow lang po yan na illustration. Just to give us an idea on at least what are some of the basic essence on how can we first start to understand what is faith. Ano po? And there has been many discussions and then definitions kung ano po ang pananampalataya. No? Outside of the Bible, if we're going to read what are some of the definitions of faith, marami po tayo makikita ang definition. But we can clearly see from what the Scripture is telling us that it is what first, it is the reality of what we hope for, and it is also the evidence of things we cannot see. Other scholars connect this verse actually on the book of Titus chapter 2 verse 13 na faith shows the reality of what we hope, and that hope which is our blessed hope in the book of Titus is no other than the coming of Jesus Christ. Which is a very very good way of connecting. Nung nakita ko po yung isang yung nabasa ko po yun mga bagay. Pero din po, ang pananampalataya, ito po yung nagbibigay sa atin ng realisasyon, kasiguraduhan, at alin po, pagkaroon ng pagtitiwala dun sa mga bagay na hindi po natin na nakikita. Kaya po, nung binabasa ko po yung lesson, ang ganda po ng start. Isa po sa karaniwang ginagawa ng mga tao sa panahon po natin ngayon, at kahit sa panahon noon, ay humingi po ng mga sign para po magsabi o sabihin sa kanilang sarili na ito na nga o ito na nga yung mga bagay. Tama po ba? Humingi po tayo ng sign. And unlike daw before, ang mga tao noon, since they are still on that stage na ipinapakita sa wala, hindi katulad natin. Meron na po tayong Bible. We have stories. Ano po? So, meron na po tayong evidence na pinanghahawakan. Unlike po nung time nila sa Biblia, na kailangan pa po nilang napaka-primitive, luma, hindi po high-tech, ano po? May mga bagay-bagay po na kailangan pong makita at maranasan yung mga tao sa Biblia para po masabi lang po nila na ito na nga. Yan na po. Ito lang po nakakalungkot. Ano po? Bato-bato sa langit, mga kapatid. Ang paghingi po ng sign is ay contrast ng pagkakaroon ng pananampalataya. Ang isang Kristiyano, hindi po tayo dapat humihingi ng sign. Bago po ba yun sa matinig? Totoo po yun, mga kapatid.
Bigyan ko po kayo ng example. Nung tinawag ng Panginoon si Gideon, anong ginawa niya para ma-prove na yung nakikipag-usap sa kanyang Panginoon? Naalala niyo yung story? Naalala niyo yung story? Sabi niya, pwede ba na yung kahoy doon sa loob ng bahay niya na kung saan sila nagagato ay alin? Umapoy. 3 beses pong humingi ng sign si Gideon. It took him 3 signs para lang maniwala na yung tumatawag sa kanya yung alin? Yung Panginoon. No? However, out of the foolishness of man, God chose to cater it just to prove His point. In contrast, mga kapatid, makikita niyo po yung difference nung kay Samuel nung tinawag siya ng Panginoon at yung tinawag si Gideon ng Panginoon. Anong pinagkaiba? Si Gideon, kailangan pa ng 3 sign. Si Samuel, alin? Though he was not sure, hindi po siya humingi ng sign. Ano unang ginawa niya? Pumunta siya kay priest, alin? Kay Eli, and then he asked him. Sabi ni Eli sa kanya, sumagot ka pagka tinawag ka ulit. And then when Samuel was called by God at sumagot ang Panginoon, humingi po ba siya ng sign? Hindi po. They have some sort of conversation up to the point na, alin po, yun na po yung calling ng Panginoon kay Samuel para maging propeta ng kanyang bayan sa panahon. Minsan po kasi, kumbaga, hindi naman din po natin masisisi ang bawat isa kasi nga, kinalakihan at nakikita po natin na para kailangan natin ng mga bagay na sign, no? Pero yung pag nakalagay din po dun sa ating lesson nga na sabi, so instead of making Jesus sign deeply, ibig sabihin ko na, sige na nga, gusto mo ng sign, sige na, bibigay ko na sa'yo. Ang pagkakaroon po ng malalim at matibay na pananampalataya sa Diyos, hindi po tayo humingi ng sign sa Panginoon. Alin po, pinanghahawakan po natin. Kasi nga po, yung faith is the evidence ng bagay na hindi pa natin nakikita. Hindi pa natin siya nakikita, pero para sa atin matibay na pong ebidensya yun na, eto na, panghahawakan ko na siya. Hindi ko na po kailangan ng sign. Sa langit ay, ano ba, namumula ba yung buwan? Tingin ko. Ano gano'n? Kung mga kapatid, meron po ako narinig story na totoo. Na bigyan daw siya ng sign kung sasagutin na niya yung maniligaw. Bigyan daw ng sign. Pinag-pray niya sa Diyos. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng sign. Kung sasagutin ko na ba talaga? Tapos nag-attend ng kasal. Yung naniligaw sa kanya, kumanta si Sister Julie. Ay, nung kumanta, nilabutan daw siya sa ganda ng boses. Sign. Yung sinagot na niya, kasi yun daw yung para sa kanya yun yung sign. Kaya question daw, paano ka nakasigurado yun yung sign? Baka lang nakurente ka lang talaga ng kaunti nung saktong panahon na yun, tapos pinakaalam mo ng sign na yun. Diba? So, nakuha po natin, para po sa ating mga Kristiyano, hindi po tayo dumidepende sa sign. Pero sa Biblia po, ginagrant po ng Diyos yung paghingi ng tao ng sign para na lang sabihin na sige na. Kasi gusto mo ng sign, sige, I will give you to. God will give this to you. But according to our lesson, according to Ellen G. White, is that the Jews or the Israel doesn't need signs. Because if you have faith, you don't need sign. Hindi mo kailangan ng sign galing sa Panginoon. However, many times in the Bible, ginagrant po yun ng Diyos. Pero kapag meron kang pananampalataya sa Panginoon, hindi po tayo, humihingi ng sign. Dahil kapag dependent po mga kapatid, ang pananampalataya natin sa sign, paano pag wala tayong sign na nakikita? Anong gagawin natin? Hindi wala na din. No? Kung lagi lang tayo nakikita. Okay po? Kaya po, ang kinagandahan naman po niyan, dahil nga nandito na tayo sa 21st century, at meron po tayong Biblia na pinanghahawakan, dapat po ito'y maging sapat na magkaroon po ng realization na pagbubukas ng mata sa bawat isa sa atin na ang pananampalataya ay hindi. Bakit po?
Ang isa pong, kumbaga, parang nagiging reason kung bakit mo humingi ng sign ng tao, it's because there is a possibility that there is a doubt na baka hindi naririnig o hindi umaabot sa Diyos yung gusto mong sabihin. Yung pananampalataya natin. However, the lesson is clear. Ang sabi nga po, nakikita ng Diyos ang pananampalataya at puso ng bawat isa, no? Kaya ang sabi po ang sabi po sa aklat po ni Jeremias na anong kinawibahan? Isang bagay na kahit kailan hindi magagawa ng kaaway, kahit nagaano pa siya kagaling at katagal dito sa lupa, ay makita kung ano ang nasa puso ng bawat isa. Diyos lamang po ang nakakaalam noon. And since ang Diyos lang ang makikapangyarihan na makakita kung ano ang tunay na nasa puso ng tao, lahat po ay naririnig at nakikita na. Amen? Kahit ano pong nasa puso natin, nakikita po ng Panginoon. Naririnig po ng Panginoon kung ano po nakalagay sa ating puso, ang isinasamo ng ating mga pananampalataya. Magkagayon lang minsan ay ang akala ng karamihan o ng marami sa atin na kapag ka naririnig ng Diyos, kailangan kung ano yung hinihiling, ibibigay agad. Kasi kapag ka hindi ibinigay, ang isip hindi narinig. Tama? Tama po ba? Di ba? Naririnig ng Diyos ang samo ng ating mga puso, kaya ang akala, since narinig, kailangan ibigay. Pag hindi ibinigay, ang isip, hindi narinig. Di ba po? Pero alin, ang nakakalimutan po kasi natin nakakalimutan po natin kasi doon, ang Diyos is a being. Meron po siyang isip at kaisipan na hiwalay sa atin. At yung pag-iisip ng Diyos, ang sabi nga sa aklat ng Deuteronomy, na alin, ay hindi po maaarok ng isipan ng tao. Kaya po kung paano po sinasagot ng Diyos kung ano po ang samo ng ating puso, siya na po ang nakakaalam at alam niyo po kung ano yung best na paraan. Ano po? Kaya nga, laging itinuturo mga bata pa kami kahit nandun sa simbahan na pagka nag-pray, ano bang sagot ng Diyos? Paano ba sinasagot nila yung prayer? Sabi daw, yes, no, at saka alin, at saka wait. Ano po? Kung isipin ko natin maigi, mga kapatid, yung wait, mali agad yun. Kasi pag sinabing wait, pwedeng yes or no pa rin. So walang wait kung tutusin. Di ba po? Kasi nag-wait ka, o ano yung sagot sa wait? Yes or no? So hindi mo pa rin pwedeng sabihin. Ikalawa, hindi limited ang sagot ng Diyos sa yes or no. Diyos yan eh. Di ba po? Sa tingin po ba natin, pag sumasagot ang Diyos ng panalangin, limited lang sa yes or no? Yung Diyos na lumikha ng lahat, ng buong sangkalawakan, kung paano siya sumagot ng panalangin, yes or no lang kaya ibigay? Di ba po? Sa tingin po ba natin, yes or no lang po kaya ibigay Diyos? Kaya tayo minsan, mas magaling pa tayong sumagot ng mas marami pa tayong pwedeng ibigay sa yes or no. No? Dahil pa natin sinasabi minsan, tinanong ka lang, no? Tinanong ka lang, defensive ka na agad bago mo ibigay yung sagot. Eh yung Diyos na lumalang ng lahat. Po, hindi po siya limited sa bagay na iyon. Kaya po dun po sa ating lesson is that the same thing when Jesus Christ healed the demon-possessed, and even nung kanya tinawag ang kanyang mga disipulo is alam ng Panginoon immediately kung ano po yung nasa puso ng bawat isa. Po, naririnig ng Panginoong Diyos kung ano po yung sinasabi ng ating mga puso. Sabi nga po dun sa ating lesson, think of all the logical reasons you have for faith. At the same time, at what point does logic stop and faith, solid and reasonable faith need to be exerted? Parang ano daw yung naiisip natin ng mga explanation kung bakit tayo may pananampalataya? Mga reasonable explanation. But at the same time, naisip pa natin na minsan na hindi na natin kayang i-explain, pero at the same time, alam natin na meron tayong pananampalataya dun sa bagay nito. Di ba po, minsan sa buhay,
pinagdaanan malamang po yan ng karamihan po sa atin. Na parang hindi natin kayang ipaliwanag, hindi natin kayang i-explain sa mga nakasama sa paligid natin. Pero for some reason, matibay yung ating mga puso at yung ating mga kamay na pinaghahawakan talaga natin siya. Though hindi po natin siya kayang detail by detail, i-logic, i-explain sa mga tao o sa mga kakilala po natin. Because that's how faith, what? Transcends yun kung reasoning at yung logic na meron po ang isang tao. Kaya nung ako po ay first year sa AUP, pagka first year, ang mga major na subject mo din talaga sa fundamental belief. Ay ang pinaka-una mong madidiscuss talaga yan is yung sa Trinity. So, ang tagal kasi ang daming question. Kapag ano po talaga, sinubukan nyo po talagang pitak-pitakin yung concept of Trinity, ang dami po talagang mga angles na kailangan nyo pong discuss. But at the end of our discussion, we realize na we humans, we want to understand God, which is infinite. Our mind is finite. Pinipilit natin yung isip natin na kompleto 100% maintindihan ang Panginoon Diyos o mag-grasp yung concept niya, which is infinite. And then, that's where faith comes into play. Hindi natin 100% makuha, but by faith, pinaniniwalaan natin na kung ano man yung hindi pa natin naiintindihan, tama yung ating pinaniniwalaan. Tama po yung ating pinaghahandaan. And at the same time, isa po sa kinukuha rin po ng ating lesson, ito po, ang pananampalataya daw ay hindi feeling, hindi po siya pakiramdam. Sige nga, anong pong pakiramdam nyo ngayon? Ano? Parang may konting kurot o ano ba? No? Hindi daw ganoon ang pananampalataya, mga kapatid. No? Sige nga po, kung hindi feeling ang pananampalataya, ano po siya daw? Sa tingin po natin. Sige nga po, if faith should not be a feeling or is not a feeling, ano po ang pananampalataya? Ano po? Hello? Ano po? Sige po. Siguro po yung sabi natin yung pananampalataya, is trust po pagtitiwala. Ito po yung example yung kay Abraham. Yung tinawag po siya ng Diyos, ang sinadya ko siya ng Diyos, na nasabi niya po yung kanyang lugar, yung bahay ng kanyang magulang. Hindi po niya isa na lang alam yung kanyang nararamdaman, yung kanyang pagdududa o yung kanyang pag-alilangan. Yung ginawa po ni Abraham, sumunod po siya. Naaling yun sa pagtawag po niya sa kanya, sinunod niya po. Hindi po niya iniisip na ano kaya mangyayari mo sa akin. Kaya, sinabi ko po, wala pong feeling. Trust po baya sa obedience, yung pinailangan. Thank you so much po. Gusto ko lang po magdagdag po. Kaya hindi rin po siya feeling, mga kapatid. Kasi minsan, yung kaakibat ng pananampalataya against sa feeling natin. Tingnan niyo po yung kay Abraham, sabi natin po natin kapatid. Masakit po kaya sa kanya yun habang nag-hike po sila paakyat ng bundok? Masakit sa kanya yun, iniisip niya na yun yung gagawin niya pagdating sa taas, na kailangan niyang iala yung kanyang anak. Masakit. Ano po? Ngayon kung feeling lang po ang basyan, may mga times po na kontra po yung tawag ng pananampalataya sa nararamdaman natin. Hindi po, parang hirap tanggapin. Ano po? Mahirap po siyang i-accept. Parang hirap minsan niyang i-process, pero yun po yung tawag ng Panginoon sa atin. Mahirap po talaga siya. And there are times, ano po mga kapatid, na ang saya-saya, ang gaan-gaan doon sa pakiramdam tapos bilang pero mas lalong tinatawag po ng Panginoon yung pagkakaroon natin na matibay ng pananampalataya. Right after na manalo ni Propeta Elias, ni Prophet Elijah, ako, doon sa mga propeta ni Baal, panalo, ang saya ng pakiramdam, nagsi-celebrate. Yung nag-order si Queen Jezebel ng hit kay Elijah, na sabi, shoot on sight, kumbaga, pag nakita niya si Elijah, automatic ipapatay.
right on the spot na manalo ni Elijah. At kung marinig niya yun, nagtago siya sa takot. Ano po? Di ba? And then, pinarealize sa kanya later on ng Panginoon Diyos na sa tingin mo hindi kita ipoprotektahan. Kahit sino pa yung magtangka sa buhay mo, pinakita ko na sa iyo yung nangyari dun sa Mount Carmel. After mong makipag-showdown dun sa mga propeta ni Baal. Yun po? Kaya po, ang pananampalataya po is dynamic and at the same time po, mayroon po tayong tapat na pinagbabasihan. Sabi nga po na ating lesson, we must first understand that faith is not a material thing. Hindi po yan material thing. It's a human response prompted by what? The Holy Spirit. Yun po yung key factor doon. It is our response, no, sa bagay na intangible or non-material, because the Holy Spirit draws us or pushes us na mag-respond sa mga bagay na yun. And in reality po mga kapatid, minsan yung pagtulak po ng banal na Espiritu sa atin through faith, minsan yung mga bagay doon na pakiramdam natin o labag sa ating pakiramdam. Minsan, labag po siya. Masama po ito sa feeling. Siguro po yung iba sa atin na experience na yan. Alam mo yun, minsan, pinili mo ang church, pero nabubuluhan ka rin kasi parang pakiramdam mo meron kang iniwan, meron kang sinakripisyo. No? Na pinili mo na ang Panginoon sa particular na decision sa buhay, pero at the same time, parang bigat Parang hindi ako makatulog, hindi ako mapakali ganun po, tinutulak po tayo ng banal na Espiritu. Minsan po talaga, masakit, mahirap, at nagugulimayanan po tayo sa mga bagay. Mga kapatid, nagugulimayanan po tayo. Kaya po, dapat hindi po tayo basta-basta na magtiwala. O magbasehan yung ating nararamdaman. Sabi ko nung isa akong nakita na huwag mo daw pagkatiwalaan yung feelings mo. Kasi daw most of the time yung feelings mo ay niloloko ka lang. Ganun daw. Sabi lang po yung mga kapatid. Kaya po, ang pagkakaroon po ng pananampalataya is yun po. Yun po yung ating response sa Panginoon dahil po sa paggawa ng banal na Espiritu sa ating po. Kaya po ano naman daw po ang mga example o mga bagay na kailangan natin gawin pagdating sa ating pananampalataya. Sabi po na ating lesson, isa-isay ko lang po ng mabilis. Una, ang sabi ng lesson, a tiny faith, like a mustard seed, is powerful and is all you need in order to grow a relationship with God. Again, a tiny faith, like a mustard seed, is powerful and is all you need in order to grow a relationship with God. Po, I would like to clarify, mga kapatid. Ang sabi po ng ating lesson, and I 100% agree na yung pagkakaroon po ng pananampalataya kahit yan po ay kasingilid ng buto ng mustasa, ay sapat at makapangyarihan para magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo biglang yayaman. Hindi po tayo biglang magta-transform. Hindi po yung biglang napakahirap ng buhay natin pagka nagkaroon po tayo ng pananampalataya na ganun kaliit, bukas ang ginhawa na kaagad. Hindi po. Pero ito yung nagbibigay sa atin ng simula para yung relasyon natin doon sa Panginoon na ating tagapagligtas lumago despite yung mga nararanasan natin sa mundo. Po? Sunod, faith comes from hearing God speak to us in His Word, which is the Bible. Po? Sa pamamagitan din po ng banal na kasulatan. So meaning po, mahalaga na nagbabasa at nag-aaral tayo ng Biblia. Ikatlo, ask God to increase your faith. Hilingin po natin sa Panginoon na palaguin o dagdagan yung pananampalataya na meron po tayo. Medyo ang tricky lang po ng statement kasi nga naman, paano mo masusukat talaga yung pananampalataya? Diba? No? Hindi mo talaga masusukat ang pananampalataya ng isang tao. Only God knows. Ang Diyos lang po ang nakakaalam.
Pero, regardless, kailangan po nating hilingin sa Panginoon na lagi pong i-increase ang ating faith. Bakit po? Pag dumating tayo sa point na parang feeling natin, ay, na-reach ko na yung 100%. May mali po doon. Yes po, Francis. Sa Genesis 15 verses, ang sinabi ng Abraham, he said, give him the same quality of his righteousness. Faith is the people who do not report good work, do not produce righteousness. Ibig sabihin, kung walang righteousness, galing sa atin, ang sabi kasi namin, Genesis 15 verses, not produce righteousness. But instead of human righteousness, it cannot support a produce righteousness. The gift of God is given each to us that is a gift. Ibig sabihin, si Abraham, di pa may righteousness, pag walang gift ng galing sa kanila. Amen po. Totoo po. Amen po. Ibig sabihin ko, hindi po magkakaroon po ng meaning kung wala po yung tamang magre-receive ng faith na yun, which is God po. Ano po? Kaya po, yung pananampalataya po natin, naalala ko tuloy yung libro na binabasa namin, yung book ni George Knight, na isa po sa mga scholar natin na yung faith natin, ipinapasalamat po natin kasi nga nag-i-exist po yung ang Panginoon, ang Diyos. Kasi without His existence, regardless, yung faith, mawawalan po siya ng meaning. Thank you po. Thank you po. And please, of the things that we cannot see. Kasi nga po, by definition, since faith is the evidence of the things that we cannot see, is just by the idea na meron po tayong hindi nakikita, meaning nag-exist na po yung faith natin doon. So para po kasi niyang kinokontra yung sarili yung statement po doon sa tanong. Po? Pero ang masasabi ko lang po, ayoko po kasi, kumbaga, hindi po minsan sapat na magkaroon lang ng, kaya ito po yung ating mga po. Nasa sa atin din po kasi minsan yan. Ano po? Diba? Nasa sa'yo din talaga yan bilang isang individual. Kung talagang sa tingin mo yung nag-e-exist ang Panginoon Diyos at yung pananampalataya mo ay merong meaning, nasa sa'yo bilang isang individual. Yun po yung akin. Sige po, brother. Ang pananampalataya ay hindi napapagdarala. Hindi rin sasabihin dadaan tayo sa pagsubok para magkagaling tayo pananampalataya. Ibig sabihin, ang faith ay walang bagay na mapapag-aralan para ng Panginoon. Ang